Hinaharog talaga nitong ating tupa, itong ating isang native na kambing. Sa mga gusto mag-upgrade ng kanilang mga native na kambing, binebenta ko na po itong ating buck na si Primo at saka ito si Supremo. Dahil paplano po tayo na bumili ng full blood na buck. Kaya sa mga may gusto po dyan ng pag-upgrade sa kanilang mga native na kambing, yan, ito po yung ating mga buck dito. So ngayon nga pala ay kumakain itong ating mga alagang kambing at saka mga tupa dito. Ito yung ating kinumpay kanina. Ito yung ipil-ipil, daw ng ipil-ipil. At yan, halos naubos na nila. At ngayon nga ay nagkumpay naman tayo ng panibago. Yan, yun yung ating kinumpay ngayon. Yan ay dahon ng tibig. Ito nga yung palagi nating binibigay dito sa ating mga alaga. Ang oras ngayon ay alas 4 na. Ang plano na sana natin ay papalabasin. Pero dahil marami tayong mga kumpay ngayon, pakain dito sa ating mga alaga, ay hindi na natin papalabasin. Dito na lang natin sila papakainin sa loob kasi may mga kumpay naman. May problema lang tayo dito sa ating kambing dahil meron silang nilalabasan dito. Yan, halos wala na talagang dito sa amin, wala nang damo. Pero kasi sila nilalabasan dito, ito nga palang ating kalating hektarya dito ay may hagwire. Yan, ito yung ating dito, pakod. Hindi ko alam kung saan sila lumalabas. Lumalabas sila dito. Yan dito. Kasya ba? Possible, kasya dito. Meron kasi sila nilalabasan dito. Kadami naman natin binibigay na pagkain dito sa ating mga alagang ito. Lumalabas pa din. Dito nga pala ay plano natin mag-alaga ng manok. Dito sa lugar na ito. Dito tayo maglalagay ng kulungan ng manok. Tapos lagyan natin ng net para di sila makalabas. Yan, nandito yung ating native na kambing at saka itong ating tupa na babae. Yan, magkapatid yan, dalawa na yan. Yan, magkapatid. Yan, halos wala talagang dito sa amin. Randa mo. Halos mga busog na naman itong mga alaga natin na ito. Dahil halos ang dami naman natin pinakain kanina na mga ipil-ipil. At makikita nyo na bundat at talaga yung kanilang mga tiyan. Ito yung ating kambing na si Bunog. Hinihintay na lang natin siya mga anak. Laki na ng tiyan. Ito yung nag-iisa nating traditional na full blood. Ito naman yung ating bak na si Supremo. Si Pula, buntis na din yan. Tapos yung alak ni Pula, ito si Primo. Binebenta na nga natin yan. Mag-upgrade tayo ng buck full blood. Marami nagsasabi sa atin na masama daw ang pagpapakain ng ipil-ipil. Pero dito sa ating kambingan ay talaga namang ipil-ipil yung kalimitan nating ibinibigay dito sa ating mga alaga. Dahil ito nga palang ipil-ipil ay isang legumes o legumbre sa Tagalog. Napakataas niya sa crude protein. Ang mga legumbre nga palang mataas sa crude protein ay yung malunggay, indigo pera, mulberry, madre de agua, madre de cacao, at itong ipil-ipil. Ang crude protein content ng ipil-ipil ay umaabot ng 18 to 24%. Yan, mataas talaga yung crude protein content ng ipil-ipil. Kaya naman napaka ganda nitong pakain sa ating mga alagang kambing. Tsaka dito sa ating mga alagang tupa. Meron tayong mga nababasa sa comment section na hindi sila nagbibigay ng ipil-ipil sa kanilang mga alaga dahil nakakaagas daw. Yun yung mga meat o haka-haka nila. Pero wala pa namang napatunayan talaga o wala naman talagang nagpapatunay na ang ipil-ipil talaga ay nakakalagas, nakakapalagas ng anak, nakakalaglag ng anak.
In fact, ang ipil-ipil ay nakakaganda ng balahibo. Yan, ng ating mga alaga. At the same time ay yan po ay natural dewormer din. Napakaganda niya ibigay para sa ating mga alagang kambing. Hindi nyo na kailangan ng mga synthetic na pampurga para sa inyong mga alaga. Pwedeng kayo magbigay ng ipil-ipil at makikita nyo yung resulta. Marami ding nagsasabi na nakakalagas daw ng buhok ng kambing o balahibo ng kambing. Siguro po ay sa iba na nararanasan, pero dito naman po sa kambingan natin wala naman po tayo nararanasan na ganun, na nakakalagas ng balahibo. Yan po, yun yung masabi ko sa pagbibigay ng ipil-ipil. Para po sa akin, ang ipil-ipil ay napakaganda talagang pakain para sa ating mga alagang kambing. Kasi nga po ay yan po ay ligumbre. Kapag magbibigay po tayo ng ipil-ipil, syempre napakahalaga pa rin po na magbigay tayo ng mga forages. Bukod sa legumes, dapat meron pa rin tayong mga damo na pakain sa ating mga alagang kambing. Dahil ang ligumbre po ay 40% lamang sa diet ng ating mga alagang kambing. O dito sa ating mga alagang ruminant, dapat 40% lang ang ligumbre at 60% pa rin yung mga forages tulad ng mga damo. Ito nga yung mga dahon-dahon yan. Ito ay rich in fiber, itong tibig. Napakaganda niyan para sa ating mga alaga. So comment down below naman guys kung kayo nagpapakain din ito. Itong ganitong uri ng dahon. Ang tawag nito sa amin ay tibig. Comment down below na lang guys kung anong tawag nito sa inyo. Yan, yun lang. Yun lang yung update dito sa ating mga alagang kambing. Itong ating mga alaga dito ay buntis na. Ito ay buntis na. Ito ay paanakin na. Yan. Ito ay inobserbahan pa natin kung buntis na. Yan, yun lamang. At si Bunog, yun yung mga buntis natin dito. At sa mga gusto po talagang mag-upgrade ng kanilang mga alagang native na kambing, yan, atin pong ibinebenta na itong si Supremo at saka itong si Primo. Yan lang guys. Sana ay meron kayo natutunan dito sa ating konting pagbabahagi sa ating karanasan dito sa ating kambingan. At pag naubos ito mamaya, hintay lang natin maubos, tayo naman ay magbibigay ng inumin dito sa ating mga alagang kambing. So yun lang guys, this is your Millennial Farmer, ang Luwan Adventure. At hanggang sa muli, paalam.